Hello, magandang araw sa ating lahat. Kumusta kayo? My name is Jaela Avelino Next Vlog. Please don't forget to subscribe, like, comment, and share kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon, gumagaan ang buhay natin kapag minamahal natin ang ating mga sarili. Bakit kailangan natin mahalin ang ating mga sarili o mismo sarili mo? Yung iba kasi, pag sinasabi mong mahalin mo muna yung sarili mo bago yung iba, hindi nila nauunawaan kung ano ang point dito. Ang pinopoint ko dito ay kung tatanungin mo ano ba ang purpose kung bakit mahalin natin ang ating mga sarili. Mahalin mo ang sarili mo, loob man o labas ng iyong kaanyuan. Yung lahat ng kapintasan sa buhay mo ay tanggap mo. Yung hindi ka maganda, hindi ka Coca-Cola body, yung hindi ka magandang manamit, lahat na. Hindi ka gwapo, hindi ka maganda, hindi makinis yung balat mo. Pero tanggap mo yun. Natanggap mo kung ano ang nasa isip mo sa iyong mga sarili. Yung inaalagaan mo ang iyong sarili. Yung tinatrato mo yung sarili mo sa positive na kaisipan. Lahat naman tayo, 'di ba? Nangangarap na may magmamahal sa atin, may mag-aalaga sa atin, may magsasabi, "Uy, ang ganda-ganda mo. Uy, ang sexy-sexy mo. Uy, mahal kita. Ingatan mo yung sarili mo ha. Dito lang ako." Diba? Yan ang gusto natin maririnig. Na may magmamahal sa atin, na may mag-aalaga sa atin. Diba? Gusto natin na may mga taong magmamahal sa atin. Pero sa sobrang pag-abala mo sa kakaisip ng ganitong sitwasyon, ay hindi mo na napapansin ang sarili mo. Dahil nakapokus ka na lang sa kakaisip mo at sa kakatingin mo sa ibang tao na ay sila ang sweet-sweet, may nagmamahal sa kanila. Pero hindi dapat tayo mag-admire sa iba. I-admire mo ang sarili mo. Dahil kung may tao na magmamahal sa'yo, yung inaambisyon mong pagmamahal galing sa ibang tao, ay malamang sa malamang kukunin din ng ibang tao yan para sa'yo. Dahil sa pagkukuha mo ng isang bagay na hindi para sa'yo, na pagkukuha mo sa isang pagmamahal na hindi para sa'yo, ay hindi magandang gawain yun. Hindi para sa'yo ang pagmamahal yun kung kukunin mo sa ibang tao. Remember this. You own nobody. You just experiencing people dahil palagi kang naghahanap ng pagmamahal. Lagi kang nangangailangan ng pagmamahal mula sa ibang tao. Ibig sabihin lang yan, wala kang pagmamahal sa iyong sarili kasi hinahanap mo sa iba. Diba may kasabihan tayo na mahalin muna natin ang ating mga sarili bago yung ibang tao? Bakit lagi kang naghahanap? Dahil lagi kang broken hearted? Dahil durog na durog yung puso mo sa nangyayari sa buhay mo? For example, kapag ba ang baso punong-puno na ng tubig, ay lalagyan mo pa ba? Diba hindi na natin malalagyan yun kasi puno na? Diba ang baso pag walang laman, nilalagyan natin ng tubig. Ganun din tayo guys. Kapag puno na tayo, hindi na po pwede. Pero kung empty tayo, ay kailangan natin ito lagyan. So ibig sabihin, ay mahalin muna natin ang ating sarili kaysa maghanap ng pagmamahal sa ibang tao na hindi mo napapansin ang sarili mo, na pinapabayaan mo na,
Nag-aambisyon ka na sa nakikita mo sa iba na nagmamahalan, na puro lagi ang nakikita mo sweetness. Kulang na kulang sa pagdisiplina sa ating mga sarili. Kaya lagi tayong naghahanap ng pagmamahal sa ibang tao. Huwag mong hanapin ang isang pagmamahal sa ibang tao, kundi hanapin mo ito sa iyong sarili. Alam kong hindi madali ang lahat at hindi madali ang sabihing mahalin mo muna yung sarili mo bago yung iba. It has required to take a time to focus what we want, to focus in what we need. Yung iba naman, napaka-advance naman ang iniisip. Pag sinasabing mahalin mo muna yung sarili mo, yung iba ang iniisip, napaka-selfish mo na. No, it's not. Paano mo matutulungan yung ibang tao kung ikaw mismo ay wala rin? Paano mo mamahalin ang ibang tao kung ikaw mismo ay kulang na kulang din? Ito ang isang mga dahilan kung bakit may nasisirang isang relasyon. Insecurity builds up. Kung mag-focus tayo sa ating mga kagustuhan, sa pangangailangan, ay ibig sabihin lang nito ay ginagawa natin ang mga sitwasyon na nagpapasaya sa atin at inaayos lang natin ang ating mga sarili. Saan bang tinatawag doon na selfish ka? Saan bang tinatawag doon na makasarili ka? Kung inaayos mo muna yung sarili mo bago yung iba. Ang makasarili ay toxic yun. Wala yung pagmamahal sa kapwa-tao o ibang tao. At kahit mismo sa kanyang sarili. Kaya hindi ka dapat gumaya sa iba. Mag-focus ka muna sa sarili mo kasi may kailangan ka pang ayusin sa buhay mo. May mga sitwasyon pang hindi nasusolusyonan at ready ka na ayusin ang lahat ng yun. Ready ka nang hanapin kung ano ba talaga ang dapat para sa sarili mo na magiging masaya ka. Kaya nga sinasabi natin palagi, pahalagahan ang sarili bago yung iba. Kapag naayos mo na ang iyong sarili, madali mo na lang masasagap ang mga magagandang enerhiya sa paligid mo. At syempre, yung ibang tao, mahihikayat mo na kung paano magbahagi ng tunay na pagmamahal. When you love yourself, you will realize there are no limits. You can accomplish if you put your mind to it, and healthy choices that will guarantee that you achieve your goal. Kung pinapahalagahan mo ang sarili mo, ay gagaan din ang hanap buhay mo, ang buhay mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi ka na mapapagod sa kakahanap sa mga bagay sa ibang tao, kundi nasa sarili mo na. Hindi ka nahanap ng hanap sa ibang tao o sa labas man dahil alam mo na kung nasaan ang kaligayahan mo na natuklasan mo sa iyong sarili, kundi mismo sa iyong sarili ang iyong kaligayahan. Gagaan ang buhay mo at wala ka ng pakialam kung nag-iisa ka. Kung komportable ka na sa iyong sarili, sa iyong buhay na mayroon ka. Hindi porket na nag-iisa ka ay hindi ka rin masaya. Oo, nasa point na wala kang partner in life. Aanhin mo naman yung partner in life kung hindi ka naman nag-iisa. Aanhin mo yung isang karelasyon kung hindi naman ito na nagpapasaya sa'yo o nagbibigay lang sa'yo ng katoksikan sa iyong buhay. Magkaiba ang alone at lonely. Mayroon nga dyan, may karelasyon nga, pero palagay nila sa kanilang sarili, nag-iisa sila, nalulungkot sila, hindi sila masaya, magkasama nga sa loob ng bahay,
Wala namang pagmamahal na mamagitan. So anong silbing isang relasyon yan? Ang ibig sabihin lang yan ay hindi nakasalalay ang pagmamahal mo sa ibang tao o kahit na sino man, kundi sa iyong sarili. Hindi ko sinasabing wag na kayong magmahal, kundi mahalin nyo na lang ang sarili nyo. Ang ibig ko sabihin dito na bago kayo magmahal ng iba, kailangan ready ka. Kailangan na mahal mo muna yung sarili mo bago yung iba, para na hindi mo pagsisisihan bandang huli kung ano man ang mangyari, at alam mo na kung ano ang gagawin mo sa iyong sarili at sa bagong yugto ng iyong buhay. Remember this, people just adding happiness to your life, but they are not the source of your happiness. Bilang isang resulta ng pagmamahal mo sa iyong sarili, ay maayos din ang pakikitungo mo sa ibang tao. Madali mo ring maibabahagi ang iyong pagmamahal sa ibang tao kasi punong-puno ka na nun. Nakuha mo ito sa iyong sarili, nahanap mo ito sa iyong sarili. Natuto ka na sa mga lesson na nangyari sa buhay mo. The more you satisfied who you are with yourself, the more you can share your light and positive think to other people. Iba't iba naman tayo ng paraan kung paano mag-share ng love sa ibang tao at kung paano natin mahalin ang ating mga sarili. May kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong desisyon, may kanya-kanya tayong pag-iisip. Ikaw mismo sa sarili mo ang nakakaalam kung paano mo disiplinahin o tratuhin ang iyong sarili. Kung paano mo ayusin ang iyong sarili. Halimbawa, katulad ko, na broken hearted, tapos kailangan ko ng pagmamahal, pero napansin ko pala mismo sarili ko hindi ko na mahal, dahil yung pagmamahal na i-apply ko sa sarili ko ay naibuhos ko na sa iba. Kaya yung realization mo sa iyong sarili, malalaman mo na lang na hindi pala tama ang sobra-sobra, ay dapat tama lang, kontrolado ang pagmamahal sa iba, ang pagmamahal sa sarili, ang pag-aabuso sa katayuan sa buhay mo. Para lang na ibigay mo sa iba, para lang na pahalagahan ka, para lang na mag-stay ang isang tao sa'yo. Dahil nga, naghahanap ka ng pagmamahal sa ibang tao. That is a big mistake that we have, to giving more than ourselves to other people, to love them more than ourselves. Sa realization kong yan, or sa realization nyo yan, ay dapat lagi nating unahin ang ating mga sarili. Ingatan, pahalagahan, disiplinahin, at matuto sa mga leksyon na nangyari sa buhay para sa gayon sa sunod, hindi na mararanasan pa ang sakit na dulot ng kahapon.